Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating pinakamainit na episode ngayong 2025. Ako si Walk with Lance at ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang magpapagulat sa inyo. Gulat na gulat nga. Sino ang number 1 mayor sa Metro Manila ayon sa pinakabagong survey ng Tanjure? At bakit si Vico Soto ang nanguna sa 2025? Si Vico Soto ng Pasig City na may napakataas na 95% satisfaction at 95% trust rating. Hindi lang siya nanguna, dinurog niya ang kompetisyon. Pero teka, sino ang mga kasunod niya? At bakit ganito ang resulta? Sa susunod na mga ilang minuto, aalamin natin ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Vico. Titignan natin ang performance ng iba pang Metro Manila mayors at magbibigay rin tayo ng kaunting history lesson para mas maintindihan natin ang politika sa ating mga lungsod. Kaya samahan niyo ako ha. Huwag kang aalis ha kasi marami tayo pag-uusapan. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kaunting biruan. Kasi kung politika lang ang pag-uusapan natin ng ilang minuto, baka matulog ka dyan. Kaya simulan na natin. Pero bago ang lahat, i-hit mo muna ang like button, i-subscribe, at i-ring mo ang bell para hindi mo makalimutan ang mga susunod nating videos. Game na? Let's go! Una sa lahat, tignan natin ang survey na ito mula sa Tanjure. Ang survey na ito ay ginawa noong April 2 to 4, 2025 at may sample size na 2,040 respondents mula sa Metro Manila. Ang margin of error ay plus or minus 2.13%. So medyo reliable ang datos nito. Pero ano ba ang sinukat nila? Dalawang bagay, satisfaction at trust. Satisfaction kung gaano ka kakontento ang mga residente sa performance ng kanilang mayor. At trust kung gaano ka katiwala ang mga tao sa kanilang leader. So let's start with the top 3. Number 1, si Vico Soto ng Pasig City. Katulad nga na nasabi natin, 95% satisfaction, 95% trust. Wow, parang perfect score sa exam ha. Number 2, si Joy Belmonte ng Quezon City. 81% satisfaction, 82% trust. Maganda pa rin, pero medyo malayo kay Vico. Number 3, si Hani Lacuna ng Maynila. 80% satisfaction, 81% trust. Halos magkatabi lang sila ni Joy. Pero si Vico talaga ang hinintay ng lahat sa finish line. Pero teka, tingnan natin ang buong listahan. Sa number 4, si Francis Zamora ng San Juan, parehong 80% sa satisfaction trust. Sa number 5 naman, si Rufino Biaso ng Muntinlupa, 79% satisfaction, 80% trust. At saka, huwag natin kalimutan ang nasa baba. Sorry, pero kailangan natin pag-usapan. Sa number 16, si Melda Aguilar ng Las Piñas. 62% satisfaction at trust. At sa number 17, si Marcy Chudora ng Marikina. 61% satisfaction at trust. Ouch! Medyo malayo sa top 10. Pero may dahilan kaya sila nandyan. At aalamin natin yan mamaya-maya. Alam mo, kung ako mayor na nasa bottom, baka sabihin ko, Tanjure, bakit ba ako inuna sa survey? Next time, sa top 3 ko na lang ipapakita. Pero seryoso, ang mga numerong ito ay hindi lang basta numero. May kwento sa likod nito. At yan ang susunod natin pag-uusapan. Bakit si Vico Soto, ang number 1, ano ang ginawa niya sa Pasig na hinintay ng 95% ng tao ang kanyang pangalan sa survey. Si Vico Soto, mga kaibigan, mga kababayan, kung hindi mo pa siya kilala, nasan ka ba nitong mga nakaraang taon? Siya ang mayor ng Pasig City mula noong 2019 at sa loob ng 6 na taon, ginulat niyang lahat sa kanyang estilo ng pamumuno. Pero bago natin pag-usapan ang achievements niya, alamin muna natin kung sino si Vico. Si Vico ay anak ni Vic Soto, yung comedian at host ng Eat Bulaga, at Connie Reyes, isang actress. Pero huwag kang magmalaki Vico. Hindi dahil sa showbiz roots mo, kaya ka number 1. Nagtapos siya ng BS Political Science sa Ateneo de Manila at kumuha rin siya ng master's degree in public management sa parehong school. So hindi niya basta-basta, may substance talaga. Pero ano ba ang ginawa ni Vico sa Pasig na maging dahilan ng 95% rating na yan? Una, transparency. Noong 2019, unang termino niya, binago niya ang sistema ng procurement sa Pasig.
Dati, ang mga kontrata sa City Hall, madalas may under the table. Alam mo na, pakikikalmahan. Pero si Vico, ginawa niyang online at transparent ang bidding process. Resulta, nakatipid ang Pasig ng milyon-milyon at yung pera napunta sa mga proyekto para sa tao. Pangalawa, ang response niya sa pandemya noong 2020. Si Vico ang isa sa unang mayor na nagbigay ng libreng testing at vaccination sa Pasig. May mobile vaccination units pa sila, parang food truck. Pero bakuna ang in-order mo at yung Pasig Pass, yung contact tracing app nila, naging modelo sa ibang lungsod. Kaya naman, kahit sa gitna ng crisis, tiwala pa rin ang mga tao sa kanya. Excuse me po. At huwag natin kalimutan ang housing projects niya. Sa Pasig, maraming informal settlers. Pero si Vico, hindi siya basta nag-demolish. Gumawa siya ng in-city regulation, meaning hindi ipinadala sa malayong probinsya ang mga tao, binigyan niya sila ng disenteng bahay malapit sa kanilang trabaho. Kaya naman, kahit mga dating squatter, fan na rin kay Vico. Pero teka ha, hindi lang si Vico mayor sa Metro Manila. Bakit kaya siya nanguna kay Joy Belmonte ng Quezon City at Haning Lacuna ng Maynila? Sa susunod nating segment, titignan natin ang performance ng top 3 at bakit sila ang mga hinantay ng tao sa podium. Okay, iyan na lang po natin ha. Si Vico Soto po, i-recap lang natin yung ano lang natin, no? Transparency, pandemic, response housing, yung ano po, noong 1989, so 36 in 2025, and talagang fresh na fresh, no? Talagang gusto siya ng mga Pasigueño, no? Eh, si Joy Belmonte naman, talagang gusto niya yung urban farming, waste management, sustainability, no? Social services, yung support niya sa LGBTQ plus communities, yung satisfaction trust ratings niya, 81%, 82%, talagang gustong-gusto siya ng mga tao. No? Pero bakit kaya hindi siya mas mataas? Maybe talagang no? Malaki kasi ang Quezon City, mahirap po i-please ang everyone. Okay? Si Hani Lacuna naman, talagang nag-modernize daw ng Maynila, pero hindi tayo naniniwala doon, ha? May mga infrastructure projects, tourism initiative. No? Siya po ang unang babaeng mayor, talagang nagbre-break po siya ng barrio sa standard, at saka gusto niya i-solve yung traffic, poverty, pero mahirap din po talaga, 80%. No? Si Vico parang valedictorian ng klase, lahat ng project perfect. Si Joy, siya yung class president na mahal ng lahat, pero medyo nahihirapan sa dami ng grupo sa Quezon City. Si Hani naman, siya yung bagong teacher na sinusubukang ayusin ang Manila High School, may potential pero maraming homework pa. Ay, nako. Makikita mo naman sa Pasig, clean streets, new housing, efficient public transport, yung Pasig bike lanes, no? Quezon City, urban farming initiative, social program. Pero nag-aano po sa traffic at informal settlers. Historical, yung Maynila naman, talagang meron significance sa history, tourism, no? Yung Pasig River Esplanade, but issues with poverty and congestion, no? Kung si Pasig ang model student, si QC ang hipster na mahilig sa organic, at sa Manila, siya yung lagi may drama pero may charm pa rin. Naku po! Okay, itong report ko na naman natin, si Francis Zamora ng San Juan, Biason ng Muntinlupa, Lani Cayetano ng Taguig. No? Talagang yung sa San Juan, peace and cooler, no? Muntinlupa, business friendly policy. Sa Taguig naman, PDC development. No? Yung middle ground naman natin, no? 10 to 15, Along Malapitan, Caloocan, John Ray Chaco, Nabutan, Benjamin Havelos, Mandaluyong. Yung tingnan nyo sa Caloocan, yung population changes nila, no? Yung nabotas naman, yung flooding issues, yung Mandaluyong, yung traffic. Okay, yung needs improvement natin, 16 to 17. Imelda Aguilar, Las Piñas, Marcy Tudora, Marikina. No? Bakit sila nasa baba? No? Baka matalo na sila sa eleksyon, ha? Yung infrastructure growth yata, mahina. Yung flooding issues, despite his city reputation. Kung top 3 ang podium finishers, ang 16 and 17, sila yung mga late sa race, pero may chance pa sa susunod na season. Kailangan lang ng training. Tama po yan. Okay. Yung Metro Manila, Metro Manila po ay na-form in 1975 under Marcos. Yung si Imelda Marcos, the role of the mayors versus the MMDA, and yung decentralized affects governance also, no? Pero itong mga challenges po, siyempre yung traffic, no? Gridlock po, especially si EDSA, typhoon, no? Carina's impact, yung informal settlers natin, and economic disparity, no? Na
Mayors like Vico succeed because they tackle systematic issues head-on, while others struggle due to structural constraints. Okay, ito ang challenge po ni Vico, yung 2025 poses of patrol, Army shows is not immune to dirty politics, and his rivalry with Saren Vizcaya is heating up. Meron din palang trolls, no? High satisfaction cash ratings make Vico a strong contender for re-election. But what about the others? Ang survey nito ay hindi lang numero, ito ang boses ng tao. Kaya 2025 elections, pumili tayo ng mga leader na talagang mag-leading poll. Hindi yung magpapapansin lang, ha? I-comment ko sa baba. Sino ang number 1 mayor mo sa Metro Manila? At huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. At doon nagtatapos ang ating ilang minuto na paglalakbay sa mundo ng Metro Manila Mayors. Salamat sa inyong pagsama, mga kaibigan. Si Vico Soto nga ang number 1, pero ang tanong, mananatili kaya siya sa trono pagkatapos ng 2025 elections? Abangan natin. Sa susunod nating video, pag-uusapan natin ang mga sikreto sa likod ng mga top political families sa Pilipinas. Sino mga dynasty na hanggang ngayon ay malakas pa rin. Kaya subscribe mo na at kita-kits sa susunod. Salamat ulit at ingat kayo, mga kababayan ko.